po sa inyong lahat. Magandang gabi. Napakaraming tao. Siguro, tulong namin kayo sa pagbabago na ito. Ako po ay si Boying Camerino nga. Tugong desisyon. Hindi na po ako bago sa politika. Naging OIC Vice Mayor po ako noong 1986 hanggang 1988. Halos 22 taon na nakakaraan. Nang ako ay mamahinga sa larangan ng politika. Ayaw ko na nga ako sana eh. Ayaw ko na sana pasukin ang magulong politika. Bakit ako naririto ngayon? Humaharap sa inyo. Bakit lumawak na naman ako sa larangan ng politika? Bakit tinulungan ko? Bakit narito ako tumutulong kay Mayor Saki? Yan po ay para sa kapakanan ng bawat mamamayan dito sa bayan ng Imus. Alam nyo, napakaganda ng mga programa ni Mayor Saki. Ako, kinuha niya bilang katuwang. Asahan nyo, lahat ng magagandang programa ito, ipaatid namin lahat sa inyo, pararating namin lahat sa inyo. At hindi naman kay lahat sa inyo yung mga katiwalian nangyayari dito sa bayan. Lalabanan po natin to, itong mga katiwalian na ito. Asahan nyo, pag si Mayor Saki at saka ako ang pinanalo nyo dito sa laban na ito, yung pong mga tiwaling namumuno dito sa ating bayan, asahan nyo, ating pong kakasuhan yan, pakukulong sa unang taon ng aming panunungkulan. Sino po ba dito sa inyo ang hindi nakakaranas ng hirap? Walang nagtataas. Lahat tayo nakakaranas ng hirap. Bakit po? Yan ay dahil sa katiwalian. Dahil sa katiwalian ginagawa ng mga namumuno dito sa ating bayan. Pag hindi po natin nalabanan itong katiwalian ito, asahan nyo, mamanahin ito ng mga anak nyo, ng mga batang ito. Asahan nyo, walang kinabukasan. Ang tinitira ko sa inyo, walang kinabukasan ng mga batang ito. Pinagmamalaki nila na ang income ng Imus ay nadoble nila. Dapat po, hindi nila pagmalaki ito eh. Bakit? Dito po, sa additional income ng ating gobyerno, pinahirapan po nila dito, taong gobyerno, taong bayan. Bakit po? Dahil doon sa 365 na binabayaran natin sa garbage fee. 365 na agad nilang sinabatas. Hindi nila inisip kung ito ay para sa kapakanan ng bayan o para sa kahirapan ng ating mga mamamayan. Inasan nila ang batas na ito para sa kanilang kapakanan. Yung 7 milyon na kinikita nila dito sa kontrata at sa loob ng 21 milyon. 21 milyon ang kinita nila dito sa garbage fee na ito. Kung 6 milyon ang kinikita ng ating gobyerno, nasaan ang magagandang programa nila? Bakit ang mga empleyado natin, casual employees, hindi nakakasweldo on time? Bakit ang bayan ng Imus, na sinasabi nilang maganda na nga at malaki ang kinikita, bakit hindi nila mabayaran yung mga bayarin, yung mga suppliers nila, yung pinagpagawa ng plaza, bakit inutang pa nila, yung pinagpagawa ng iskulahan, bakit inutang pa nila yung 70 milyon? Malaki na ang income ng ating bayan, ibinabaon pa nila sa utang para tayong bansang Pilipinas. Bawat pagsilang ng bata ay may pagkakautang na. Katulad po ng binabanggit ni Mayor, yung tungkol sa cluster center, ito po ay trabaho ng isang oportunista. Sipin po ninyo, cluster center pinatayo doon sa lupa ng aking katunggali. Ngayon, hindi nagagamit. Binayaran, pinagpagawa, 4 milyon. Sana po, pinagpagawa na lang ito ng bayang punan. Ginawa na lang bayang punan o pinagpagawa ng isang ospital. Nakinabang pa ang taong bayan. Salit na yung aking katunggali ang nakinabang. Napaka-sama po ng pangungulan dito ng ating mga namumuno. Sipin nyo, pag hindi po natin
masawata ang mga katiwalaan ito. Yung pong mayor, yung pong vice mayor, yung apat na little mayor na sinasabi, yung po, sinitiya ko sa inyo, yung 6 na lang milyong kinikita ng ating gobyerno, halos lahat yun mapupunta na sa kanila. Salip na mapunta sa kapakanan ng bawat tao dito sa ating bayan, napupunta sa kanila, sa kanilang kapakanan. Tulungan niyo kami sa laban na ito dahil ang pinaglalaban namin po dito, kapakanan ng bawat mamamayan dito sa bayan ng Imus. At sinasabi po namin dito, pag kami natalo sa laban na ito, wala na pong lalaban na may magandang hangarin dito sa ating bayan. Mananatili po ang katiwalian. Mga namumunong puro tiwali dito sa ating bayan. Isipin niyo, 3 taon sila nanunungkulan. Kung 6 milyon ang kinikita ng ating gobyerno, may 1 bilyon po ang kinikita ng ating gobyerno. Sa loob ng 3 taon, nasaan yung programa? At salit, pagkakabuong pa sa utang, ang binigay ng mga nanunungkulang ito. Inalisan na nila ng dangal ang bayan ng Imus, ibinaumpa sa utang. Sana po tulungan niyo kami sa laban na ito para naman yung paghihirap natin dinadanas ngayon, hindi po manahin ng mga batang ito. Asahan nyo, pag Team Saki ang nanalo dito sa laban na ito, yung 6 milyon na kinikita ng ating gobyerno, buong-buo po yun, makakarating sa kapakanan ng bawat mamamayan dito sa bayan ng Imus. Sana po, Sabay-sabay kayo ni Ella, huwag dito, ni Ella, ha? sa laban ito, tulungan din po natin si Atty. Villaseca. Dahil ang makakatunggali niya, ito po ang nagtatanggol sa mga tiwaling namumuno dito sa ating bayan. Yung pong ama na namumuno dito sa ating bayan, na sobra na sa pera at kapangyarihan. Dahil sa sobrang pera, halos lahat ng karapatan ng tao, kaya niya nang bilhin. Binibili niya ang bawat boto ng ating mga mamamayan at para lang may panalo ang mga tiwaling namumuno na ito. At dahil po sa kanyang pera at kapangyarihan, lahat po ng ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa larangan ng politika, kaya niyan diktahan. Paano na po yung mga may magagandang hangarin? Paano na po yung mga taong may magagandang hangarin dito sa ating bayan na gusto ay mabago ang buhay ng bawat mamamayan dito sa bayan ng Imus. Sana po, pag-isip-isip na tayo, lalo na po daw sa mga liner, sila na aming pinaglalaban, sila na pinaglalaban namin ang kinabukasan, kung kinabukasan ng kanilang anak, sila pa tumutulong sa mga tiwaling namumuno sa ating bayan. Kaya nga po, dito sa laban na ito, pag hindi nyo kami sinamahan, talo po, higit na talo, taong bayan. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo.